tayong ipamimigay. Pero mamaya-maya lamang po yan ha. At syempre para po sa mga bago pa lang na tumututok sa ating Kong Tour Update, ito po ang vlog ng may mga kongresista kung saan pinopromote natin ang domestic tourism. Sa mga ordinaryong araw po, nung wala pang COVID, ay nag-i-interview tayo ng mga Kong at pinapakita nila kung gaano kaganda ang turismo sa kanilang lugar na talaga nang dapat puntahan. At dahil may COVID po ngayon, i-modify na rin muna natin. Tayo muna po ay nagbibigay ng update, pero pagdating ng araw na pwede nang puntahan ulit, ang mga lugar na yan ay ready na tayo. O paano ba yan? Kabubukas lamang natin, meron na tayong 140 na nakatutok sa atin. At gusto natin magpasalamat syempre sa ating mga viewers na palaging tumututok tuwing Lunes ng alas 10 ng umaga. Umabot na po tayo ng mahigit 14,000 followers! Yan po ang aking mga ra boys and girls. At syempre, meron ding Becky. Talaga namang full support po sa atin ha. At sana po, tumutok na ngayon dahil ang ibibigay natin mamaya ay walang iba kundi meron po tayong Huawei phone. Maraming salamat po. Syempre ha, meron din tayong Samsung tablet at syempre meron din tayong Samsung na cellphone. Jeric, ilan nga yung pamimigay natin? Tigda dalawa. So, 6 lahat. Jeric, ang fans mo, dumadami daw ha. Ikaw na, sumisikat ka na. Maraming salamat po. Uy, sila Comsec Long ha, at ang mga Comsec ng House of Representatives ay patuloy din na tumututok sa atin. Maraming salamat. Pero, bago tayo magpatuloy, magpapasalamat tayo sa ating mga sponsors na nagbigay ng ating papremyo ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Kong Leo Cueva ng 2nd District ng Negros Occidental. Salamat po Kong Leo at syempre ang ating kaibigan sis. Maraming salamat din kay Kong Malu Acosta Alba ng 1st District ng Bukidnon. Maraming at syempre, wag natin kalimutan ang isa pa nating kaibigan. Kaibigan ho nating lahat yan. Syempre, si Kong Ronnie Ong. Palakpakan po natin. Siya rin po ay tumulong sa atin para sa mga papremyo. Ang tanong nyo, bakit namimigay ng mga cellphone at tablet? Ito ho ay bahagi ng tulong para sa mga estudyante natin na nais mag-online class at online selling. Ano po, wala ho kaming kakayanan na bigyan lahat. Sa maliit na paraan, tulad dito kahit papaano, ay matulungan natin ang ating mga estudyante. Patuloy ho ang pagdami na mga tumututok sa atin. Pa-shout out daw sa San Pablo City. Hello po, Eunice. At syempre, good morning daw, sabi ni Susan Maralit. At si Rian Kim, si Catherine, si Esther, si Cara C ay nakatutok din po sa atin. At nakatutok din si Jeffrey Padilla, si Nicole. Hello, tumutok na kayo ha. Dahil meron ho tayong papalabas na video mamaya na pwede hong doon kunin natin ang mga katanungan. Kaya patuloy po ang pagtutok natin habang pinapadami natin ang mga nakatutok sa atin ngayon. Magbibigay muna po tayo ng update sa ating turismo. Sa pagbaba ng level ng community quarantine sa iba't ibang parte ng bansa, unti-unti na rin nagbubukas sa mga probinsya sa kanilang pinto para sa turismo. Nakikita natin sa pamamagitan nito, unti-unti nang bumabangon ang industriya ng turismo. Sa patuloy na pagbangon ng industriya, hinihingi ng pamahalaan ang inyong kooperasyon sa pagsunod sa mga health and safety standards upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kabilang po dito ang pagsusuot ng mask, madalas sa paghuhugas o pag-disinfect ng kamay. Pagsunod sa physical distancing, pagsunod sa coughing and sneezing etiquette, at iba pang mga panuntunan na maaaring ibigay ng local government. Pakinggan po sa ating update ngayong araw na ito ang iba pang mga lugar na pwede nang puntahan ng mga turista. So nagsisimula na ho, ito na ho yung pagsisimula ng pagbangon natin. Of course, kasama pa rin ang ating safety protocols. Bukas na po sa mga local tourists na nakatira sa Negros Occidental at Bacolod City at mga foreigners na nasa probinsya na bago ang March 1 ang tinaguriang The Jewel of Sugar Island
o ang Sipalay City sa Negros Occidental. Simula Junto naman po ay pwede na mag-overnight check-in sa mga hotels at bumisita sa mga public beaches ang mga turista. Samantala, mga local tourists lamang ang pinapayagan na mag-day excursion sa mga resort. Kasama sa mga tourism activities na pinapayagan ang swimming. Nako, miss na natin yan ha. Snorkeling, diving, kayaking, paddleboat, surfing at fishing. Pwedeng-pwede po itong gawin sa mga bukas na beach kagaya ng Poblacion Beach, yan ha, Sugar Beach, Nauhang Beach, Cartagena Beach, Mayha, Montay Beach at kay Hagan Beaches. Ang mga nais pong pumasok sa mga nasabing syudad ay kinakailangang sumagot ng inbound form at health declaration form. Binuksan na rin po ng munisipyo ng Panglao sa Bohol ang 4 na tourism-related industries. Ibig sabihin po nito, pwede na ulit mag-operate ang accommodation establishments kagaya ng hotels at inns, land and water tourism transport, dine-in restaurant at mga activities na may kaugnayan sa turismo. Samantala, sa mga taga-Ilocos Norte naman po ha, pwede po nyo nang bisitahin ulit ang iba't ibang tourism sites sa probinsya. Simula noong June 6 pa ito, no? Kabilang dito ang mga sikat nilang park at museum, ang Cape Bojador Lighthouse, Kapurpurawan Rock Formation, Marcos Birthplace, Malacanang of North, President Ferdinand Marcos Presidential Center, ano to at Taud Museum of the Cordillera. So maaari na rin magbukas ang mga accommodation establishments natin sa probinsya kung mayroon silang Certificate of Authority to Operate mula sa Department of Tourism. Kailangan po yan. At special permit na magagaling naman sa provincial government ng Ilocos Norte. So nakikita ho natin, dahan-dahan na may mga lugar na nagsisimula ng magbukas, pero ano talaga muna, ano, yung mga local tourists muna, ano, yung mga turista doon sa kanilang lugar. Patuloy yung pagdami ha, pagsapit po ng 500 na mga tumututok sa atin ay magsisimula na po tayo ng ating katanungan. So ano mangyayari ngayong araw na ito, mga ka-soulmate ha? Ang mangyayari po ngayon ay meron po tayong 6 na katanungan na manggagaling sa 3 kongresista na nag-sponsor ng ating papremyo ngayong araw na ito. May papalabas po kami na video in a while. Panoorin yung mabuti dahil ang 2 tanong ay doon manggagaling sa video na ipapalabas mula kay Kong Malu Acosta Alba ng Bukidnon. At pagkatapos naman po ay susundan ito ng ating palaro ng ating mga katanungan. 6 questions po ang ibibigay po natin sa inyo. Tingin ko pwede na nating panood sa kanila ang video na hinanda ni Kong Malu Acosta Alba ng Bukidnon at talagang tutok-tutok lang dahil dyan po manggagaling ang ating question. 2 questions. So, pasok!
May isa pa, no? May isa pa ho. 2-minute naman ho ito yung sunod. Pagkatapos po nito, ay ibibigay na natin ang mga katanungan. Kaya tawagin ang mga kapitbahay, mga kaibigan, kamag-anak, tumutok na ngayon dito sa ating Facebook Live. Panoorin ho natin itong ating second video. Pasok! Ano nangyari? Okay. Ito rin ba yung kanina? Okay. Diretso lang. Ayan, maraming salamat. Palakpakan naman natin. Napakaganda talaga ng ng Bukidnon. And as a whole, maganda talaga yan. Maraming salamat. Si Skong Malu Acosta Alba, maraming salamat. Pero bago tayo magpatuloy, nako, G na ba kayo? G! Nako, hindi pa nagkape, mga kasama ko. G na ba kayo? G! Kayo ba? G na ba kayo? G na yung mga yan. Sasagot na yung mga yan, no? Tutok lang habang hinihintay natin, nasa 525 na po ang nakatutok sa atin ngayon. Maraming salamat. Si Jessica Alegre, Ria Lubit, good morning sa iyo ha.
kay Judy Chosas. Good morning. Nakatutok sa atin ang napakadaming tao ngayon dito mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at naghihintay na ng mga katanungan. At kung talagang G na kayo, tingin ko pwede na ho nating simulan. Siyempre, lalabas na yung picture siyempre ni Kong Malu Acosta Alba. Si Kong Malu ba una magtatanong? Yes. Ito na po ang ating first question. Kong Malu, pasok. As shown in the video within your reach, Manolo Fortich, where can you find the longest dual zip line in Asia? Siya pa. Paano pa natin? I-play ulit natin. Ito po yung ating first, ano yan? First two? First question. Yes. Yes. Anong first question ni Kong Malu? As shown in the video within your reach, Manolo Fortich, where can you find the longest dual zip line in Asia? Yan, ulitin ko lang po ang unang katanungan ni Kong Malu Acosta Alba mula sa pinalabas sa video na within your reach, Manolo Fortich, saan matatagpuan ang pinakamahabang dual zip line sa Asia. Ulitin ko po, unang katanungan mula sa pinalabas sa video na within your reach, Manolo Fortich, saan matatagpuan ang pinakamahabang dual zip line sa Asia. Yan ang ating unang katanungan at ito naman ang ating pangalawang katanungan. As featured in both videos, what festival in the province of Bukidnon showcases the province's indigenous culture? Okay, take two. Kong Malu, pasok ulit. Second question. As featured in both videos, what festival in the province of Bukidnon showcases the province's indigenous culture? Ang pangalawang katanungan, tulad ng nakita niyo po sa parehong video, anong piyesta? Fiesta sa probinsya ng Bukidnon ang nagtatampok ng kulturang katutubo ng probinsya. Ulitin ko po, tulad ng nakita nyo sa parehong video, anong fiesta sa probinsya ng Bukidnon ang nagtatampok ng kulturang katutubo ng probinsya. Yan ho, ang unang dalawang katanungan I suggest. Isulat nyo muna ang unang dalawang katanungan pagkatapos ng 6 na tanong ay tsaka nyo po sagutan. At kapag sumagot po kayo mamaya ay complete dapat ang sagot sa 1 to 6 at pagkatapos sa ilalim ay may nakalagay na hashtag Kong Tour. Ito naman po ang pangatlong katanungan mula kay Kong Leo Cueva ng 2nd District ng Negros Occidental. Kong Leo, pasok! This is Congressman Bibo Cueva of the 2nd District of Negros Occidental. My district has so much potential in terms of tourism. In kasama mo sa turismo, meaning partners in tourism, my district comprises of 3 LGUs, Cadiz City, Sagay City, and the municipality of Manapla. From beaches, marine sanctuary, endless field of sugar canes, heritage houses, arts, food, and many more. Negros Occidental, after all, has so many sweet surprises to offer to everyone. Trivia question number 1. This island is a 16-hectare banana-shaped island off the coast of Cadiz City. It is the home of Tauhay, the biggest floating bar in Asia, and can be found in Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, Negros Occidental. What is the name of the island? Ko ang pangatlong katanungan po ni Kong Leo Cueva. Ang isla na ito ay may laki na 16 hektarya at kahugis naman ang saging na makikita sa baybayin ng Cadiz City. Matatagpuan dito ang Tauhay na kilala bilang pinakamalaking floating bar sa buong Asia na makikita sa Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, Negros Occidental. Ano ang tawag
sa isla na ito? Ulitin ko, ang pangatlong katanungan ng isla na ito ay may laki na 16 hectares at kahugis naman ang saging na makikita sa baybayin ng Cadiz City. Matatagpuan dito ang Tauhay na kilala bilang pinakamalaking floating bar sa buong Asia na makikita sa Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, Negros Occidental. Ano ang tawag sa isla na ito? Question number 4, pasok Kong Leo. Trivia question number 2. Suyak Island Mangrove Eco Park, located in Sagay City, is the first fully community-based ecotourism project in line with the city's thrust in sustainable tourism development. This site is the home of the oldest and biggest mangrove forest with thriving Sonerathia alba mangrove species in Negros Occidental. This ecotourism project is a pro-environment, pro-community anchored on our guiding principle: tourism enriches, protects, and help build communities. What is the name of the marine reserve where this island is located in Sagay City? Thank you, Kong Leo. Ulitin ko ang kanyang katanungan. Ito yung ikaapat nating question. Ano po ang Suyak Island Mangrove Eco Park na matatagpuan sa Sagay City ay ang kauna-unahang community-based ecotourism na proyekto alinsunod sa paniniwala ng lungsod sa sustainable tourism development. Ano ang tawag sa marine reserve kung saan matatagpuan ang isla na ito sa Sagay City? Ulitin ko po, question number 4, ang Suyak Island Mangrove Eco Park na matatagpuan sa Sagay City ay ang kauna-unahang community-based ecotourism na proyekto alinsunod sa paniniwala ng lungsod sa sustainable tourism development. Ano ang tawag sa marine reserve kung saan matatagpuan ang isla na ito sa Sagay City? Okay, meron na lamang po tayo natitirang 2 questions na manggagaling kay Kong Ronnie Ong ng Ang Probinsyano Party List. Pasok, Kong Ronnie. Ano ang 4 na isla na bumubuo sa Camotes Island? Ano ang 4 na isla na bumubuo sa Camotes Island? Thank you, Kong Ronnie Ong. Question number 5, ano ang 4 na isla na bumubuo sa Camotes Island? Question number 5, ano ang 4 na isla na bumubuo sa Camotes Island? Question number 6. Excuse me. Ano ang pinakasikat at pinakamasarap na delicacy sa Camotes Island na ang crust ay gawa sa cassava at may katakam-takam na syrup? Ulit. Okay, last question. Okay. Okay, ulitin ko na lang. Okay, pasok, go. Ano ang pinakasikat at pinakamasarap na delicacy sa Camotes Island na ang crust ay gawa sa cassava at may katakam-takam na syrup? Ayun, ang ating huling katanungan po, ano ang pinakasikat at pinakamasarap na delicacy sa Camotes Island na ang crust ay gawa sa cassava at may katakam-takam na syrup? Ano ang pinakasikat at pinakamasarap na delicacy sa Camotes Island na ang crust ay gawa sa cassava at may katakam-takam na syrup? Siguro ho na sulat yun na ang 6 na katanungan na yan. At in a while ay sasabihin na po natin, ulitin na lang natin ano ang ating pong mga papremyo. Ay meron ho tayong 2 Huawei na cellphone, meron ho tayong 2 tablet at meron tayong 2 Samsung phone. Para ho sa mga katututok lang sa atin, may chance pa ha. May chance pa rin para sa isang malakas na palakpakan. Thank you, Kong Leo Cueva ng 2nd District of Negros Occidental. Kong Malu Acosta Albasis, maraming salamat mula dyan sa 1st District ng Bukidnon. At syempre maraming salamat kay Kong Ronnie Ong ng Ang Probinsyano Party List. Sa mga katututok lamang, nako, eto po, uulitin ko ang 6 na katanungan para may chance pa kayo na manalo ng ating mga cellphone at tablet questions. Question number 1. Mula sa pinalabas sa video kanina na Within Your Reach, Manolo Fortich, saan matatagpuan ang pinakamahabang
dual zipline sa Asia? Question number 2. Tulad na makikita sa parehong video kanina o nakita sa parehong video kanina, anong fiesta sa probinsya ng Bukidnon ang nagtatampok ng kulturang katutubo ng probinsya? Question number 3. Ang isla na ito ay may laki na 16 hectares at kahugis naman ng saging na makita sa baybayin ng Cadiz City. Matatagpuan dito ang Tauhay na kilala bilang pinakamalaking floating bar sa buong Asia na makikita sa barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, Negros Occidental. Ano ang tawag sa isla na ito? Ang pang-apat nating katanungan, ang Suyak Island Mangrove Eco Park na matatagpuan sa Sagay City ay ang kauna-unahang community-based ecotourism na proyekto na alinsunod sa paniniwala ng lungsod sa sustainable tourism development. Ano ang tawag sa marine reserve kung saan matatagpuan ang isla na ito sa Sagay City? Question number 5. Ano ang 4 na isla na bumubuo sa Camotes Island? At ang huling katanungan, ano ang pinakasikat at pinakamasarap na delicacy sa Camotes Island na ang crust ay gawa sa cassava at may katakam-takam na syrup? Yan, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa atin. Umabot tayo kanina na mahigit 600 na sumasali po sa ating palaro ngayong umagang ito. Ulitin ko lang ang mapapanalunan ho natin: 2 Samsung tablet, 2 Samsung cellphone at 2 Huawei. Aba, nadagdagan ha. Dati 5 ang papremyo, ngayon 6 na. Bonggang-bongga talaga. At dumadami na ho ang mga sumasagot sa ating mga katanungan. At mamaya, tulad ng ginagawa natin dati, meron tayong Kong Tour na natawag, kung saan po ang tatawag sa numero ni Jeric na talagang patunay na dumadami ang followers. Sa balita ko, talagang tinitingnan nila kung gwapo daw si Jeric. Aba, kayo na ang humusga dyan. Ha? Tingnan nyo ang kanyang profile picture at syempre si Jeric ay walang sawa ho na sasagot sa inyong mga katanungan. Mamaya, babalik po ako ng 12:00 para i-anunsyo sa inyo kung sino ang ating 6 lucky winners. At hindi lang yan, may pasabog pa rin tayo. Mamayang 12:00, sakaling hindi ho kayo manalo sa ating palaro at hindi nakasagot sa mga questions na yan at hindi napasama sa raffle, kasi lahat ho na nag-qualify at tamang kasagutan, meron tayong app na gagamitin kung saan pipiliin ho ang 6 winners. Tama ba? Dapat baliktad. No, tama. Tama na to. Okay. So, dito ho kayo tatawag mamayang 12 o'clock sa phone number ni Jerry Carolino Hana. Pakita natin. Ang unang 5 ho na tatawag ay makakatanggap po ng gift certificate mula naman po sa Starbucks. 300 pesos worth ng gift certificate mula sa Starbucks. Ano ba? Wala bang palakpakan dyan? Mamaya, pambigay sa ating mga viewers. Ano pa nakalimutan natin, Jerry? Okay. Anong picture? Ay, huwag niyo palang kalimutan na, huwag niyo kalimutan sa inyong 6 questions, sa 6 answers niyo sa ilalim ay lalagyan niyo ng hashtag Kong Tour. Maraming salamat po sa pagtutok niyo, ha. Abangan. Mamaya, babalik po ako 12:00, ha. Malay niyo, may iba pa tayong pasabog mamayang 12:00. Abangan ninyo, ha. Kaya naman po, magbabalik po kami mamaya dito. Marami na ang nakatama ang kasagutan. Excited na ako i-announce mamaya kung sino ang ating 6 lucky winners at sino magiging 5 lucky winners ng 300 pesos na worth ng gift certificate mula naman sa Starbucks. Ako pa rin po si Sol Aragones at ito ang Kong Tour.